Yes, Igan, kalabosong tatlo sa mga security guard ng isang subdivision sa may Fairview, Quezon City matapos umunong masangkot sa insidente ng pamamaril na ikinasugat ng isang lalaki at ikinamatay ng alaga nitong aso. Ang biktima, isang 29 anyos na nagangalang Ronnie Cordero, nakasalukuyang nasa kritikal na kondisyon matapos mabaril sa may likuran, habang patay naman ang aso nitong Labrador. Alas 9 ng gabi nang may makagitgitan umano sa may Commonwealth Avenue ang biktima upang matakasan umano ang biktima na ang nakagitgitan niya. Ipinasok niya ang kanyang sasakyan sa may North Fairview Subdivision. Pero nung palabas na siya, hinarang na siya ng mga gwardya at nang tumunggi siyang huminto. Pinaril na raw ng mga ito ng shotgun ang likuran ng kanyang sasakyan. Tinamaan ang kanyang Labrador at agad na namatay. Sa puntong ito, bumaba na si Cordero ng kanyang sasakyan para kumprontahin ang mga gwardya. Pero siya naman daw ang pinagbabaril ng mga ito. Pero ayon sa mga naarestong gwardya, di sila ang bumaril sa biktima, kundi ang mga kasamahan nila na di naman nila masabi kung saan na nagpunta. Nagkataon lang daw na sila ang inabutan ng mga pulis sa lugar. Nakatakdang sumailalim sa investigasyon ng tatlong gwardya. Ipapabalistics din ang mga baril na nakumpiska sa kanila upang malaman kung nagamit nga ba ito sa nangyaring pamamaril. Pinaghahanap na rin ang dalawa pa nilang kasamahan. Igan? Okay, maraming salamat Oscar Oida. Ayan. Darito pa ang Maxo Eksena na natsyempo na aming crew kanina. Isa pong nagliliyab na taxi. Naabutan namin yan sa southbound lane ng EDSA, kanto po ng My Favorite Place, Kamuning. Kwento ng driver na siya ring may-ari at nagme-maintain ng taxi. Nagsimula raw ang sunog sa isang spark sa kanyang makina. Maya-maya nagliyab na raw ito at kumalat na sa buong kotse. Hindi na naagapan ng mga responding bumbero at ang aming abutan nga ay tuloy pa rin ang pag-usok at may apoy pa. Wow, ang ibang detalye abangan mamaya sa unang balita. Well, siguro parang na-check ko, ano ba yun, second hand ba yan? Galing ba sa... Kasi parang sa buong taon, imposibleng walang nasusunog na taxi o nasusunog na mga bus. Kulang sa maintenance. Diba? O kulang sa maintenance. Actually, kahit mga pribadong O drive lang ng drive. Meron din, Sumasabog. Pribado, ganun din. Pero dapat ganyan, lumayo ka na sa taxi kasi pag biglang sumabog yan, may gas yan eh. Sa likod pa daw yung gas. Oh, pero still, Hintay diba? pa nila That's- umabot sa likod. Hintay pa. Pero ingat-ingat, especially sa Matakot. mga, di ba, yung mga taong sumasurround dyan sa Saka ano, kotse niya. maintenance. Eh, buti, maintenance ligtas na naman talaga. yung taxi driver kasi nakakulong siya dyan. Nakapag-basketball pa siya eh. Okay. At eto naman po, ay abangan nyo mamaya po yan sa unang balita. At eto naman ang balitang tsak na makapagpapangiti sa ating lahat ang bagong baby ni na Paolo Cotes at ng EB babe na si Lian May Tan. bago din silang ibibig. Meron na EB baby. Pasado alas 4 ng madaling araw kahapon nang ipinanganak ang baby ni Lian and Paolo sa St. Luke's Medical Center. Medyo may kalakihan daw ito ayon sa bagong daddy na si Paolo, kaya naman via cesarean section na lang si Mommy Lian. At sa ngayon, maayos na raw ang lagay ni Lian at ang kanyang baby na si Sonia Aitana. Italian daw to, nang ibig sabihin ay glorious woman. Wow. Kaya Mommy Lian and Daddy Paolo, nako, congratulations sa inyo. Hindi na yung makakalabas sa bahay. Basta Sino, ito, susunod? maingat iwan Sino bata sa susunod? bahay. Ay, congratulations pala kay Rochelle Barameda, nanganak din last week. Ah, Ayan. Oo, nanganak din. Oh. At ito Ito pa. pa. Ito, meron pa. More showbiz news. Makukulay na tagpo sa Coronation Night. Parang ng iniba nyo Binibining usapan. Pilipinas. Natanong ko sino susunod ang mga anak. Malay ba? Hindi ba yung Ayan, ano? nakaplan. walang sasagot Itong sa tatlong to, nakaplano to Kilala lagi. ka eh. 3, 2, 1. May mga Kami. kailangan humabol. Ay, oo, Ikaw may Kami. kilala ka. Oo nga. Oh, sige, tuloy mo na, Susi. On the way. Sige. Makukulay na tagpo sa Coronation Night ng Binibining Pilipinas. Muli nating sisilipin. Papakiligin naman tayo ng love story. Ayan. Check it out. Congratulations. Philippines! Ayan. Silang lahat. Congrats to you all. Congrats. Papailigin naman tayo ng love story ni Jeff at Marvin ng Survivor Philippines Palau. Yun. Sila? Sila ang parang love team dun sa Wow. ano, My Stalking Heart. Ayan. Ayun. At si Rufa Gutierrez, at pinag-uusapan natin during the commercial break, nag-walk out sa kanyang showbiz news program. Bakit kaya? Abangan yan. kasi naman dong, sabi ni Tita Annabel. Okay, mamaya yan. Ang mga detalye mamaya. At marami pa kaming balitang di nyo dapat palampasin mula naman sa abroad. Sa Germany, jackpot prize sa isang poker tournament, ninakaw. Germany na, hindi po rito, Germany. At sa Switzerland, mga naabusong hayop, ipinapanukala na rin bigyan ng sariling abogado. Bongga! Oho, kita nyo? Attorney Animal. Ayan, abangat lang lahat ng yan sa unang balita.
Cute. Yan. Kala ko biro lang yung mga pet detectives. Totoo yun. Pet Totoo yun. lawyer. Oo. Yun ang unang abogado, no? Yung naglakad. Ay, hindi. Amo yan. Ayan. Okay, eto na. Damang-dama nyo na ba? Isa, dalawa, tatlo. Go, go, go! Okay, mga Okay, mga igan, gisingin na lahat sa bahay. Si Mr., si Mrs., si Lolo at Lola, lahat ng mga butante. At magiging mga kabataan dahil konting sandali na lang, may kikiratisin na naman tayo mga kandidato dito sa UH Hiritan 2010. At ito po ang ating mga kahiritan mamaya, ang tinaguriang mga Transformers. Sina Senator Richard Optimus Gordon at si Bayani Bumble BF Fernando. Ayan. Bumble BF. Ayos. Kaya ihanda ang inyong mga tanong at ipadala po yan. Sa cellphone, i-text lang ang salitang Hirit Space ang inyong tanong, pangalan at address at ipadala sa 367 para sa Smart at Talk and Text subscribers. At sa 2344 para sa mga Globe, TM at Sun subscribers. Sa landline naman, maaari din po kayong tumawag sa Hiritan 2010 hotline number 981-1961. Again, 981-1961. At syempre sa internet, mag-iwan ng inyong tweet sa aming Twitter account, Hiritan2010. Tandaan, pakisabi kung para kay Gordon po yan o kaya kay BF ang inyong hirit na tanong. So mamaya abangan natin yan ang Transformers, si Optimus Dick at si Bumble BF. Ayan. Cute! Okay. Narito na mga tampok na balita naman sa mga dyaryo. Bulat-latin na natin yan sa internet sa ating front page. Sa GMAnews.tv, hindi pa rin tinatantanan ng Simbahang Katoliko si Health Secretary Esperanza Cabral mula nang mamudmod ang DOH ng kondom noong bisperas ng Valentine's Day. Hamon nila kay Cabral makipagdebate. Git muli ng mga arsobispo, hindi epektibo ang kondom para malayo tayo sa sakit na AIDS at hindi raw ito inaamin ng DOH. Samantala sa Inquirer.net, lalo raw dumami ang mga Pinoy na mahirap. At ang nagsabi niyan, mismo ang economic advisor ni Pangulong Arroyo na si Albay Governor Joey Salceda. Ibinasa niya yan sa tala ng National Statistical Coordination Board kung saan tumaas po sa 27. Oh, Alright? okay. Alright, tumaas po sa 27.6 million ang bilang ng mga mag-anak na mahigit 1,000 piso lang ang buwanang kita noong taong 2006. Inuulit po namin, mahigit 1,000 piso lang kada buwan ang kita ng mga pamilyang ito. Halos 2 milyon po ang idinamin nila kumpara sa 25.47 million noong 2001. Pero syempre, ibinida naman ni Salceda ang paglago ng gross domestic product ng bansa sa ilalim ng Arroyo administration. 4.4% ang growth rate na yan, pinakamataas na raw mula noong 1966. Ibig sabihin, lumaki po ang kabuang kita ng lahat ng mga Pinoy, may mga lalong yumaman at lalong lumaki ang agwat nila sa mga mahihirap. Yung middle class. Hindi na nag-trickle down. At sa Philippine Star, pagresolba sa krisis sa kuryente, posibleng hindi na raw idulog sa Kongreso. Yan ngayon ang pinag-aaralan ng mga legal expert ng palasyo, lalo pa't mahirap nang tipunin para sa sesyon ang maraming mababatas dahil abala na sa kampanya. At sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, may provision daw na nagbabawal sa gobyerno na mag-generate ng dagdag kuryente kung walang pahintulot ng Kongreso. Pero itong katwiran ng mga legal expert na Malacanang, hindi naman daw bibili ng mga bagong planta ang gobyerno, kundi magli-lease lang o parang renta ng mga generator set. Gayunman, pag-amin nila, agresibong pag-interpreta na ito sa batas at kung di umubra, tiwala naman silang babalik sa sesyon ng mga mababatas para resolbahin ang krisis. Di ba parang huling ano na nyo yun? Yung parang legacy na lang ng mga mababatas ng Kongreso ngayon na bumalik sila dahil hindi naman to krisis para sa iilan lang eh. Lalo na yung mga taga Mindanao nating kababayan, talaga namumblema sila. Halos kalating araw yata o buong araw wala silang kuryente ron. Pupunta siguro yung mga mababatas galing Mindanao at yung mababatas na galing Luzon.
Di may quorum na. Ang problema din yan kung may mabilisang aksyon o desisyon tayong makukuha din mula sa Kongreso. Dahil, syempre, Debate na naman mamaya yan. tapos na yung crisis. Wala pa rin Eh di silang, sabihin ng ano, Paulo, mamimigay siya ng pork barrel sa special session. Baka magdagsaan yung mga kongresista. Oo, Ayan, dadagsa talaga yun dahil kailangan nila sa kampanya yun. Oo. Tuloy yung emergency power kung ganun lang. Diba? Yun ang emergency Gamitin power. na lang yung perang yung pangrentang ano. Pangrenta. Jen. Yun na yun. Oo, ano din, mga 5 billion din ata ang i-release nila for the gensets. Pero kailangan ka talaga ng ano ng kongreso yan dahil para ma-check